Ah! Oh, bro! Ang bilis mo ah! Tagal mo, kaya pa akong ghihintay dito. May medal na nga ako eh. Pero mukha kang walang pawis ah. Kasi kanina pa ako naghihintay. Kaya pala natuyuan ka na ng pawis. Ang sarap pala dito. Para tayong nasa... Parang ano, parang pinsan ng Singapore, ng itsura, di ba? Ganon dating. Parang kakabalang Singapore kasi marami kang puno na nakikita. At marami ng development na bago. Yes. Alam mo bang nandito ako nag-shoot ako dito ng Iron Heart. Iron Heart. Dito kami tumira sa Singapore. Ay, sa Singapore tuloy. Mukha na kasing Singapore. Dito sa Cebu. Magagalit ang mga taga Cebu pag sinabi mo Singapore. Pero Parang- complementary. Parang yun. Singapore nga kasi, di ba? Parang Singapore. Ganyan po kaganda ang Cebu province. Kinagandahan pa na gusto ko dito, meron kang city development ng metropolis, and yet, ang feel mo para kang nasa isang malaking resort island. So everything is wonderful sa Cebu. Like yung mga sumalubong sa atin kanina, mga wonderful people. Nakakatuwa, ang babait ng mga tao dito, napaka-importante. Yung wonderful services and yung wonderful public safety and security. Dahil pag nandito ka, feel ligtas na ligtas ka. Saka yung wonderful mura mamuhay sa Cebu. Yun ang swak sa budget. Swak na swak sa budget yun. Yan. Swak sa budget sa pagkain, sa mga accommodation. Ba't ka palalayo pupunta ka ba ibang bansa? Napakaganda itong lugar na to. Nandito na lahat. Nandito magandang tanawin, magagandang resorts. At kung gusto mo ng metropolis na lifestyle, eto rin. Tingnan mo ang itsura ngayon ng Cebu. Ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin yung mga wonderful na mga bagay para makita natin lahat at ma-experience. Dapat. Teka. Ako magtuturo sa'yo kasi matagal akong tumira dito. Okay, let's go! Tara! Tatakbo ka uli? Pwede naman, lakad 3K lang yun eh. 5K ako. 5K. O, sige. Tapusin natin yung 10K. Oh. Hindi. Pag buong Cebu siguro, mga 100K. 100K. Dahan-dahan lang. Tara na, Okay, let's go, let's go. Painit na agad. Pawis na. Wonderful Pinas. Bro, ano yan? Ha? Ang ganda. Kinuha ko na lahat. Sayang eh. Oh. Uwi ko sa mga apo ko. Alam mo, pati pala dito sa Cebu, merong City of Naga. Naga. Akala ko sa Cebu. Bicol lang eh. Galing naman. Tingnan mo naman. Love. Tama. Color mo. Red. Yes. So, meron din ako. Color blue. Ayun, oh. Ayun. Parang City of Naga, Cebu. Blue naman. Yeah. Same color. Meron tayong dung red, Love. Yan. blue, Faith. and green. Yan yung gusto natin. Hope. Yan ang marami sa City of Naga, love, faith, and hope. Na dapat lahat tayo, lahat ng ating mga kabarangay, yan ang dapat nasa isipan nila. Love, faith, and hope. Pag meron tayo niyan, meron tayong success, meron tayong pagmamahal, meron tayong harmony sa komunidad. Di ba? Harmony na rin yan sa kalikasan, security. Oh, Pero ang pinakagusto ko sa lahat, yung green, yung hope. Hope. Hope for the betterment ng lahat. Para maging wonderful ang lahat ng bagay. wonderful life. Life. Wonderful Pinas. Pinas. Wonderful people, wonderful public safety and security, and wonderful services. And wonderful environment. Yung kalikasan po, huwag Yeah. natin kakalimutan. Wonderful po yan. Okay, para... Tingnan mo na, dito, inikot mo ako sa isang lugar na teritoryo mo. Ngayon, dahil teritoryo mo to eh. teritoryo ko to, dahil matagal ako na dito sa Cebu, nung ginagawa ko yung shoot ng, alam niyo ba yun? Iron Heart. Dito sa Cebu, kinunan yun. Dito ako tumira Dito nyo ng pala maraming sinut buwan. yun, Iron Heart. Maraming buwan. Okay.
So ako magtuturo sa iyo ng Cebu, anong maganda sa Cebu. At akong bahala, pati pagkain dito. Sagot ko rin. Liga na, let's go! Ay, let's go! Mayor, sobrang ganda po ng lugar ninyo, no? Nakita natin itong boardwalk at nag-enjoy po yung mga tao dito sa City of Naga. Diba? Parang pasyalan lang to eh. Oo, pero napansin ko, ang daming mga kababayan natin nandito pag ganitong oras. Yes, yes. Ano yun, parang gabi-gabi or weekends lang? Actually, every night, Every meron night? tao because yung food stalls dyan eh, nandiyan naman yan palagi. tataluin ko sana yun eh. Because that's, Alin? Food stalls, parang pang-beer lahat yun pang-pulutan. Bawal. Ano lang, hindi Bawal. naman bawal, Hindi but naman. pasyalan kasi sir eh. Tapos, Pasyalan. huwag yung inuman na makikita Wag, talaga ba? oo. Because matatakot man yung pamilya na Dapat to, mamasyal. kailangan family park. Oh, family park. Tapos may simoy pa tayo ng hangin. Oh, that's Oh, one galing thing sa- good. Reclamation to lahat, sir. Nakita ko, dito parang sports area to, Mayor. Yung So, lugar to. we do have pickleball, volleyball, badminton court, tennis court, swimming pool na Olympic size. Kaya Open pala sa public. nakapag-exercise. Open sa public. Nakapag-exercise si Mayor. Oh, yan ang mayor. Oh, Bakit? Anong laro nyo? Tennis, sir. Tennis. So nagte-tennis kayo kanina. Alam mo si Mayor, para dating na-istorbo sa paglalaro. Wala. Okay lang. It's our honor. Kailan po nag-umpisa tong reclamation? Actually, I started this way back in 2004, sir. Kami lang because wala namang utang to. Walang utang and we were able to reclaim na mga 20 hectares. Congratulations, Kasama po yung- 20 hectares. Parang may city hall po kayo. Agad yan, sir, lahat. Bago rin po to. Oh, actually 2009 pa yung City Hall namin. Oo. Kaya alam mo, ang City of Naga is loved by the Mayor. Love, faith, and Hope. Oh, Yeah. Yan ang magandang message sa ating mga mayan. Keep your love and your faith and your hope. kaya dito po sa City of Naga, Wonderful Pinas! Kami po ay tumutulong na maging inspirasyon, kaya kami nandito, nakita nakabota kami, magtatlin tayo ng mangroves para bantayan ang ating dagat. So kayo po ba binabantayan yung karagatan? Pag mayroong sablay, pinaparam niyo ba sa barangay? Pag may sablay, palam natin sa kapulisan din. At pag hindi pa rin sila kumilos, isumbong nyo! Action agad! Yan! Para kung kailangan nyo ng tulong, nandito po si General Sermonia, si Jen Ross, ang makikinig sa mga boses ninyo kung ano man ang hinaing. Sabi nga kanina, yung mga nawawalang asawa, nawawalang girlfriend, nawawalang boyfriend, nawawalang kandero, pwede pong isumbong lahat. At si Lola, mga ina. At wala, at pinaghahanap ng boyfriend! naghanap ng boyfriend! Isumbong nyo! Lola! Isumbong ka! Huwag na kayo kumasakit ang ulo, okay na yan. Kaya magtulong-tulong po tayo. Nandito po kami para bigyan ng inspirasyon na pangalagaan natin ating mangroves. Magtanim tayo pag meron tayong pagkakataon. Huwag natin sa pabayang mawala. Pag nawala po ang mangroves at dumaan ang tubig, wala pong sasangga sa mga alon. Yan po ang tulong sa atin. So, alagaan po natin yan. Nandito po kami. Samahan nyo kami. Wonderful Pinas. Whoa, oh, oh. Wonderful Pinas. Whoa, oh, oh. Wonderful Pinas. Ayan po mga kasambahay, narinig natin ang magandang music sa aking pandinig dahil ang gitara talaga aking favorite. At dito po tayo sa isang magandang lugar sa Lapu-Lapu City. At dito po ginagawa ang custom na gitara. Ang pangalan niya ay Alegre Guitars. Bro, makakasama natin ang mga
kababayan natin dito. No, third generation. Third generation. No, Alegre. Ang may-ari ngayon, si Sir Fernando Alegre, na napakagaling tumugtog. At si Mami. At si Mami Alice, at ang kanilang apo na talaga namang artista ako, na si Georgina. Magaling din mag-gitara. Ito yung wish ko nung bata ako na marunong mag-gitara. Ako, frustration ko yan. Meron akong gitara, pero isang beses ko lang ginamit. Unfortunately, nag-enroll ako bandurya nung bata ako. Ewan ko ba, usong-uso yun. Bandurya. Ganito lang, pero wala na akong alam na pyesa. Pero alam ko na ginaganyan-ganyan niya. Yan! Yan! Talaga, pinilit talaga. Ang Alegre, nagawaan po ng gitara, ay sikat na sikat sa buong mundo. So anong klaseng mga kahoy at mga ano ba yung mga kahoy na to? Ginagamit ba akasya, ipil-ipil, nara? Pero ang pinaka paborito ngayon sa market, yung mangga. Mangga. Kahoy na mangga. Season ang tawag doon. Oo. Niluluto namin siya. So ibig sabihin, Sir Fernando, napakatibay po yan. Not It's the exactly sound. yung durability, but yung pagkasiso niya, nagbibigay siya ng magandang The tunog. sound. Yan. Dahil season. It's the sound quality. Paano nag-umpisa ang Alegre? The first generation, si Lolo. Yes, si Lolo. Tapos si Tatay. Then, yung father ko, nung nag-migrate siya sa Manila, from here, Okay, so pumunta punta siya sa sa Manila. Manila, gumawa siya ng sarili ng shop doon. Dinala niya ako dito at the age of 14. Sabi niya, alam mo ba, yung mga pakikita ko sa silong ng bahay, diyan kami gumagawa ng gitara. At the age of 7, dumating yung time na pinakilala niya ako sa mga parang yung mga legendary, yung mga namumuhunan. Gusto nilang dalhin sa Manila ang Cebu Guitar. Sinasalubong ko yung mga guitar sa pier, idini-deliver ko sa mga Raon, Santa Mesa, San Pablo City, Lima City. Just for your information, nag-national champion ako at the age of 16. Guitar. Nagkaroon kami ng project. Nagturo kami sa public ng libre. Ayun. Meron tayong konting problema sa mga bago nating estudyante. Sabi niya, ano mo yun? Seminaryan cannot afford. Baka pwede mo sila igawa ng affordable na matutugtog talaga. Na magandang tunog. Doon ako nag-umpisa. So, from there, nung gumawa ako ng mga affordable guitar, tuntuan naman sila, naka-afford sila. Ngayon, itong Cebu Classic Guitar Society, nag-i-invite kami ng mga international celebrities. Magbibigay ng lecture, magbibigay ng masterclass, harap namin. So, tapos tugtugan kami. Doon ako nagkaroon ng idea sa kanya. Sabi ko sa kanya, mo may gitara akong ginawa ganito. Paki-comment. Yun ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na pagandahin pa. Kasi sila mismo, gitarista, sabi nila, oo, alam mo, Mr. Alegre, dagdagan mo siguro, ibalanse mo yung treble niya at saka yung bass. Sabi ko, paano ko gagawin yon? Sa iyo na yan. Bahala ka na. R&D na yan. So, ang ginawa ko, trial and error. Anong year naman ito, sir, yung nagkaroon ka ng break? What year nagsimulan ang Alegre hanggang sa lumaki siya? Sa 90s na. 90s. Yeah, 90s na nang mag-umpisa ako, nagkaroon kami ng dalawang worker lang. Ako yung katatlong worker kasi nag-hands-on ako Dahil tinuturo ko sa worker, ang worker ng guitar is only considered in carpentry works. Wala silang technical, wala silang alam. So anong tawag sa'yo, sir? Luthier, taga-design. Design. Kahit na yung mga international, they're called luthier. Dalawang secret ng magandang gitara. Kasi international, sa ngayon ang pinakamahusay na kahoy na ginagamit sa international, they call it Brazilian rosewood. Rosewood. Mura na yung $15,000. Dollars. Kahoy pa lang. Kahoy pa lang. Ayun yung sinabi mo kanina. Ay sinasabi kong dalawang secret. Ang mahal ng kahoy mo, bobo ko naman gumawa. Yun ang second secret. Yun. Dapat yung gagawa, alam niya talaga paano gawin, paano gumawa ng magandang tunog, paano mo gumawa ng magandang tone quality na
ginagawa lang ng isang end user na katulad ko. So yung karpintero, nag-aabang lang sila. Gawin mo to, itong measurement, dito mo ilagay. Minsan nagtataka sila, bakit kaya ginagawa kami ni boss? Para saan ba yan? Yun ang tanong nila kasi sabi ko sa kanila, hindi nyo maintindihan hanggat hindi kay gitarista. Natitrain namin sila, yung skill, paano very fine yung trabaho. Mga kasambay, para sa inyong kaalaman, ang mga gitara dito ay handcrafted by the master. Kaya importante po pag nandito kayo naligaw sa area ng Lapu-Lapu, this Cebu, huwag niyong papabayang hindi niyo mabisita ang Alegre Guitars. Sir, ano pong gusto niyong mensahe sa ating mga taga-subaybay ng Wonderful Pinas? Sa aking mga kababayan Pilipino, magtiwala na po tayo sa ating local made sapagkat marami na po ang sa katulad ko na nakakaintindi na nung unang araw ng panahon ay tinitingala natin ang mga imported product. Ngayon po sumasabay na po tayo sa international quality ng ating mga produkto. Kaya iniimbitahan ko po kayo kung magkaroon ng pagkakataon, maligaw kayo dito sa Cebu, nandito po kami sa Lapu-Lapu City para ipakita sa inyo ang actual na process paano namin ginagawa ang produkto na makikita nyo talagang handcrafted, walang ginagamit ng makina. At ito ay purely Filipino design, Filipino style ng paggawa ng gitara. Wonderful people, wonderful Pinas! Wonderful Pinas. Malaki-laki rin pala itong Liberty Shrine po. Shrine. Ay, sandali. Ano to? Ito po yung yung Arnis de Abanico natin. Ito, Arnis de Abanico. Arnis de Abanico. Bakit Abanico, di ba pumaypay yun? Pumaypay. Yung technique nila is fan-like. pinaka-bata. Ilang taong kaya yun? Wow. Galing. Bata lang to. At itong mga to ay nagpa-perform sa Umaabot na sila ng South Korea, sir. South Korea. Yes. Ano yung competition o para mag-exhibition lang? Exhibition. Saka competition din. May mga champion to sila sa palarong pambansa. So sa palarong pambansa ay may Arnis Yes, may Arnis. sports na rin. Yes po. So Arnis talaga yan. Opo. Kaya din namin pre-preserve to dito sa Lapu-Lapu kasi as mentioned by Segafeta, ang mga tao dito may may form of martial arts na dati, yung weapon-based martial arts. Although hindi niya na-mention na anong pangalan, Eskrima ba siya, Arnis ba siya, pero makikita naman natin evident dito na ito ay weapon-based martial arts. Ilang taon yung pinakamatanda? Mga high school tsaka elementary to, sir. High school, elementary. Under 18 to. Oh. Galing. Galing. Yun. Babae Ano, ito, so di ba? anong pangalan ngayon ito? Arnis de Abanico. Yun ang title na niya talaga. Yung pangalan ng grupo na. Ng- Hindi, grupo. ano yung Ginagawa nila? Yung martial arts na ang tawag. May- Arnis. Arnis. Oo. Pero ang gamit nila is knife. Bolo. Yes. Bolo. Yes. So, yung arnis na to, pag tumama siya, patay ka kagad. Patay ka agad. Yung Arnis kasi yung Palo lang. Palo lang. Ito, Ito, putol ka agad. oh. Arnis de Abanico ng Lapu-Lapu City. Yes po. Okay. So sa mga kabataan ngayon, yung mga elementary dito, high school, marami bang nai-engganyo na matuto rin ng Yes po. Talagang ini-encourage sila na mag-join sa mga ganitong activities. Kasi maganda na programa din ito para sa kanila. Ang bilis niya kumilos to.
fluid sila, parang pamaypay sir. Kaya Arnis Diabanito. Puro babae ito. Ito naman, puro lalaki. Oh, galing. Yung mga apo mo, bro, turuan mo niyan. Pwede. Mga apo kong lalaki. Mga apo natin. Parang potential to na gymnast, ah. Oo, pwede. Kasi Hindi, saka- tumatambling-tambling Hindi, din, eh. ko lang nakita tong art form na to ng martial arts. Hindi ko pa siya na-encounter kahit saan. Ngayon lang dito. Kasi ano din to sila sa funded by DO7. Oh, yung FMA 7 na tinatawag, Filipino Martial Arts Region 7 po. Galing. Oo, to blindfolded, no? Blindfolded. Ayan. Yan na yung kanilang pinali. Yan. Wow! MMA 7, visit Lapu-Lapu City. Love the Philippines. Wonderful Arnis Diabanico. Wonderful Lapu-Lapu City. Yeah! Wonderful No, Pinoy. di ba sinabi naman na sa'yo, hindi ako mapapayasa pag kami Cebu dahil inikot namin to. Ang tagal namin nag-shoot dito sa Cebu, kaya lahat ng magandang bagay sa Cebu ay nakita ko. At pinakita ko sa'yo. Ano nakita natin? Paggawa ng gitara. Gitara. Yung lechon. Tapos yung food, parang night market food mark na pinuntahan natin. Yung sutukil, mga seafood. Seafood. Ano pa? Of course, yung bundok, patag, at karagatan. Karagatan. Yan ang maganda. Kompleto. Ito yung tinawag natin na parang Singapore. Parang Singapore. Na Ako nandun rin. na resort na isang maliit na country. Kaya ng Singapore. Ang buong Cebu. Saka ang Cebu, dating sa akin, para siyang Hawaii na island resort. Na lahat ng kakailangan para mag-relax ay nandito sa Cebu. Hindi ka na biyahe ng matagal. Hindi mo biyahe ng labas ng Oo. Pilipinas. Dito na. Nandun na lahat. At ang importante dyan, pagdating sa Pilipinas, mura. Swak sa budget. Swak na swak sa budget. Kaya po mga kasambahay, huwag po natin kakalimutan na pangalagaan po ang ating kaligtasan dahil ito pong ipamamana natin sa susunod na henerasyon. Ito po si Albert Martinez para sa kalikasan. At mamuhay po tayo ng tahimik sa isang ligtas na pamayanan. Huwag tayong maging alipin sa ating sariling bayan. Generous po para sa bayan. Tayo muna. Yung last ko natin. Hindi, okay na yun. Pero ba't ang dami nakikita? Hindi. Wonderful Pinas. Oh, ba't sila nanonood? May shooting yata. Oh, yeah. Ngayon, dito na po. Sabihan dito sa Wonderful Pinas! Ganda'y sadyang wagas.